Sobrang init sa lungsod na umabot ang temperatura sa mahigit na 30 degrees Celsius. Samantala, sa courtyard ng isang high-rise building, naglalakad ng tila ba walang patutunguhan ang isang buntis na babae. Isa-isa at may ingat niyang tinitigan ang bawat numero ng mga bahay sa bawat mga kanto ng kalsada. Ngunit hindi niya mahanap ang hinahanap niyang address. Kaya naman napaupo na lamang ang babaeng si Irene. At sa kanyang pagkakaupo ay napansin niya ang matatandang mga babae na animoy labis na abala sa kanilang mga chismis. Lumapit si Irene sa kanila. Umupo ng pagod sa tabi nila at hinilot ang nangangalay niyang likod. Noong mga panahon na ito ay nakasuot siya ng isang mahabang dress. Kaya naman hirap din siyang ayusin ito. Maging ang kanyang mga paa ay nananakit na sa masikip niyang sapatos. Lumapit siya sa isang babaeng nag-uusap. Magandang araw po. Pwede niyo po ba akong tulungan kung saan makikita yung house number 7? Kanina pa po kasi ako naglalakad sa street na to at sobrang pagod na po ako. Naubusan na rin po ng baterya yung cellphone ko. At parang malabo ko naman pong mahanap yung bahay dito eh. May isang matandang babae na agad lumapit sa kanya matapos niya itong sabihin. Oh iya, kumusta ka? Ako bahala, sasabihin ko sa'yo lahat ng kailangan mong malaman. Yung manugang ko kasi, doon nakatira sa bahay na tinutukoy mo. Ganito ha, pag alis mo sa street na to, kumaliwa ka. Tapos may makikita kang tindahan. Tapos kumanan ka pagkatapos nun. Makikita mo na yung house number 7 na hinahanap mo. By the way, kilala ko lahat ng tao roon. Sino ba yung bibisitahin mo? Napasinghal si Irene. Kasi po, nakita ko po yung post sa FB. Nagbebenta daw po sila ng mga gamit ng baby. Mas okay na po yun. Mas mura kahit gamit na. Kaysa naman po sa mga tindahan, sobrang mamahal. Hindi ko po ma-afford. Matapos magpaliwanag ni Irene ay nagpasalamat na siya sa matanda at dumiretso sa bahay. Ang apartment pala na kailangan niyang puntahan ay nasa 9th floor pa. Kaya naman pumasok na sa elevator si Irene at pumindot ng numero. Tila ba ay napakatagal na panahon bago tuluyang makaakyat ang elevator na sinasakyan niya. Samantala, napansin din ni Irene na masyado nang madumi ang elevator na yun at luma. Punong-puno rin ito ng mga vandalism. Habang naghihintay na makaakyat sa taas, kinakalkula na ni Irene sa kanyang utak kung sapat ba ang pera niya para sa envelope na kakailanganin niya tungkol sa maternity ward na ibibigay niya sa ospital at sa bibilhin niyang damit para sa kanyang anak. Iniisip niya na siguro ay kailangan niya na namang tumawad para sa mga gamit ng anak niya. Nang biglang huminto ang elevator at nawala ng ilaw. Hindi na napagtanto pa ni Irene kung anong floor na nga ba siya. Agad na pinindot ni Irene ng paulit-ulit ang call button sa elevator para manghingi ng tulong. Pero hindi siya nagtagumpay. Tila ba napahinto na lamang ang elevator at walang kahit na sinong tao ang naroroon. Agad na napuno ng takot at pangamba ang pagkatao ni Irene. Dati kasi, noong bata pa siya ay na-stuck na rin siya sa elevator ng halos 2 oras. Kaya naman, malaki talaga ang takot niya sa mga elevator. Sa katunayan yan, kung hindi lamang siya buntis, ay hindi naman talaga siya sasakay sa elevator. Pero nasa 9th floor kasi ang kailangan niyang puntahan. Kaya naman, hindi na questionable kung gagamit siya nito. At dahil nga desperado na si Irene, ay pinindot niya na ang lahat ng pwede niyang mapindot sa elevator. Umaasa na sana ay may kung sinong tao ang tutulong na makaalis siya sa nakakatakot na sitwasyon. Hanggang sa bigla na lamang tila ba lumulutang na ang kanyang ulo. Nagsimula na rin pumatak ang kanyang pawis mula sa kanyang noo hanggang sa likuran niya na nagdulot para lumabo ang kanyang paningin. Masyado nang mainit sa elevator na kinalalagyan niya. Nagsisimula ng sumakit ang kanyang likod, maging ang kanyang tiyan. Kaya naman dahil sa desperasyon, gamit ang kanyang kamay ay sinimulang paulit-ulit na kalampagin ni Irene ang pinto ng elevator sabay sigaw. Tulong! Kung sino mang tao dyan, tulungan niyo ako! Na-stuck ako sa elevator na to! Buntis ako at hindi ko na kaya! Pakiusap, tulungan niyo ako! Pero lumipas pa ang ilang mga oras ay walang kung sino mang tao ang tumulong sa kanya. Noong mapanahon kasi na iyon ay umaga. At karamihan sa mga nakatira doon ay nasa trabaho. Maliit lamang ang tsansa ni Irene na may taong makakarinig sa kanya. Naiyak na lamang si Irene hanggang sa mapagtanto niya na nagle-labor na pala siya. Napasinghal siya.
Diyos ko, tulungan niyo ako. Dito ba talaga ako manganganak sa sira-sirang elevator na to? Napakarumi dito. At gamit ang kanyang natitirang lakas, na kung saan ay halos mahihimatay na nga siya, ay tiniis niya ang sakit at pagpapanik. Muli ay sinubukan niyang buksan ang stuck na elevator at sumigaw dito. Tulungan niyo ako! Nanganganak na ako! Pakiusap kung sino man, tulungan niyo ako! Pero dahil sa paulit-ulit na pagsigaw ni Irene, ay tila ba sinuwerte siya. May isang matipunong lalaki na nagngangalang Bradley na nasaktuhan naman na paakyat kung saan na-stuck ang elevator ni Irene. Atleta si Bradley kaya naman hindi siya gumagamit ng elevator. At para sa kanya, ang pag-akyat sa hagdan ay isang magandang training sa kalusugan niya. Agad na narinig ni Bradley ang paghinagpis na sigaw ni Irene at doon niya napagtanto na nag-malfunction na naman ang elevator. Kaya naman agad-agad siyang tumawag ng ambulansya. Tumawag din siya ng emergency dispatcher. Nababaliw na ba kayo? Yung elevator sa pang-7 building, stuck na naman. Ang malala, may buntis na babaeng nagle-labor sa loob. Palabasin niyo na agad din. Hanggang kailan ba ito paulit-ulit na poproblemahin na linggo-linggo na lang ganito yung nangyayari? Para bang nagkukunwari na lang kayo na inaayos niyo to eh. Ito ang galit na wika ni Bradley sa nakausap niyang dispatcher. At nang marinig nga ito ng dispatcher, ay agad na pumunta ang elevator repairman at kinuha ang mga kakailanganin niyang gamit para mailabas ng ligtas ang babae na kasalukuyang nagle-labor. Samantala, sinubukan namang gawin ni Bradley ang lahat ng kanyang makakaya para mapakalma ang kawawang babae sa pagitan ng maliit na awang sa pinto ng elevator. Kumalma ka lang ma'am, huwag kayong mag-alala, papunta na yung technician, tapos tumawag na rin ako ng ambulansya, okay? Tutulungan ka nila. Kumusta ka naman dyan ma'am? Naririnig mo pa po ba ako? Pag-aalalang tanong ni Bradley. Pero sa muling pagkakataon, napasigaw na naman sa sakit si Irene at paulit-ulit na hinampas ang pinto. Sinusubukan na sumagot sa mga tanong ni Bradley. Manganganak na ako at nahihilo ako dito. Pakiusap, tulungan mo ako. At matapos niyang sabihin ito, ay tuluyan na siyang nawalan ng malay. Sobrang nag-aalala si Bradley tungkol sa hindi niya kilalang babae. Kaya naman sinubukan niya na ring buksan ng sarili niya ang pinto. Pero dahil na rin siguro na isa siyang atleta, nagtagumpay siya sa kanyang ginawa. Habang iniipit ang isa niyang paa sa pagitan ng nagsasarang mga pinto ng elevator, maingat na kinuha ni Bradley ang wala ng malay na si Irene. Nang makita ng mga kapitbahay nila ang nangyari sa babae, ay agad itong pumunta kay Irene. Dala-dala ang ilang mga kumot at unan. Pinahigaan nila ang babae at sinimulan na wisikan ng kaunting mga tubig. Pero sa nakakatakot na pangyayari ay hindi pa rin nagising si Irene. Noong mapagkakataon lamang na iyon, dumating ang repairman at pinaliwanag nito na hindi niya daw ito kasalanan. Sadyang sobrang tanda na ng elevator na iyon. Hanggang sa wakas nga ay dumating na ang ambulansya. Kaya naman agad nilang nilagay sa stretcher ang kawawang babae at dinala ito papunta sa ambulansya. Hindi rin naman maiwasan ng mga rumisponde na tanungin si Bradley. Ikaw ba yung asawa niya? Tara, sumama ka dito, pumasok ka. Sasama ka sa amin. Hindi namin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Sobrang seryoso ng sitwasyong to. Sobrang lala ng bleeding niya. Hindi namin sigurado kung makakaya niya to. Dahil sa mga sinabing ito ng mga rumesponding otoridad, ay labis na nagulat si Bradley at napapasok na lamang siya sa ambulansya. Natatakot sa kung ano ang pwedeng mangyari sa babaeng buntis na hindi niya naman kilala. Paano kasi kung totoong may mangyari nga sa babae? Paano kung mamatay ito at mawala ang kanyang sanggol? Sobrang laking dagok ito para sa lalaking si Bradley at siguradong hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Matyaga namang naghintay si Bradley sa koridor ng hospital at hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa mga medical staff na hindi siya ang tatay ng sanggol at lalong-lalo na hindi niya kilala ang babae. Tinulungan niya lamang ito pero hindi niya ito iniwan. Napasama lamang din siya sa hospital dahil iniisip niya na baka kailangan din ng babae ng tulong niya. Dahil sino pa nga ba ang tutulong kay Irene? Hindi niya kayang abandonahin ang sino mang tao na kailangan ng tulong. Inabot naman ng ilang mga oras ang pagle-labor ni Irene. At makalipas nga ang 4 na oras, biglang lumapit ang isang nurse kay Bradley at sinabing, "Well, Dad,
Congratulations, may anak ka na. Okay naman yung bata, huwag kang mag-alala. Pero yung asawa mo, medyo hindi pa maganda yung kondisyon. Napakahirap ng naging panganganak niya. Sobrang daming nasayang na dugo. Kasalukuyan pa rin siyang nasa intensive care unit. Walang malay. Pero paunti-unti namang gumaganda ang kondisyon niya. Kaya sana maintindihan mo na hindi ka muna papayagan ng hospital na makita siya. Bumalik ka na lang kinabukasan. At susulatan din kita ng listahan ng mga medications na kailangan niya. Kailangan mo bilhin lahat ng yun. Makakatulong yun para makarecover siya ng mabilis. Sa mga sinabing ito ng nurse ay napatango na lamang si Bradley at umuwi ng bahay nang hindi sinasabi ang katotohanan. Bakit? Hindi niya rin alam kung bakit. Sadyang noong mga pagkakataon na yon ay hindi niya lang kayang magdesisyon. At ngayon, pakiramdam niya ay na-awkward na siya. Talaga namang nasa komplikadong sitwasyon siya. Lalo na at kasal na si Bradley. Nang makauwi na siya sa bahay, sinalubong siya ng asawa niyang si Isabela. Saan ka galing? At hindi mo man lang nagawang bumili ng tinapay? Sobra na to, Bradley. Kalahating araw kang wala. Nagpaalam ka lang sa akin, di ba na aalis ka ng 1 minuto lang? Uminom ka ba? Nairita naman si Bradley sa pagbibintang ni Isabela sa kanya. Pakiusap nga, pwede bang tumigil ka? Alam mo naman na hindi ako umiinom ng alak. Matapos itong sabihin ni Bradley, ay kinuwento niya kay Isabela ang buong pangyayari. Umaasa siya na babatiin siya ng kanyang asawa dahil sa pagtulong niya sa babaeng buntis na nangangailangan. Pero talaga namang hindi niya inaasahan ang magiging reaksyon nito dahil sobrang nagalit si Isabela sa kanya. Lagi ka na lang ganito, Bradley. Gusto mo lagi ng adventure? Ano? Kasi excitement yun para sa'yo. O sige, tinulungan mo siya. Binuksan mo yung elevator. Pero bakit mo pa kailangan pumunta sa maternity hospital? O baka kabit mo yung babaeng yun? Sa'yo ba yung bata? Bakit sobrang concerned ka sa babaeng hindi mo naman kilala? Napawagayway na lamang si Bradley ng kanyang kamay. Ano na naman ba to? Sinabi ko nga sa'yo, hindi ko nga siya kilala, oo. Pero kailangan niya kasi ng tulong ko. Tama na nga to. Pagod na ako. Kailangan ko na munang bumili ng tinapay. Kakain na ako. Pero agad na hinarang ni Isabela ang papalis niyang asawa at pinag-cross ang kanyang mga kamay. Hindi kita papayagang umalis. Napakatagal mo nang nawala. Makakakain ka naman kahit walang tinapay ha. Samantala sa hospital, sa wakas ay nagising na si Irene. Habang nasa intensive care unit ng buong araw. Pero pagkagising niya ay agad siyang napasigaw. Nasaan yung baby ko? Anong nangyari sa kanya? Lumapit ang doktor sa kanya at pasensyoso itong pinaliwanag ang buong pangyayari. Sa wakas, natauhan naman si Irene. Alam mo Irene, sa totoo lang, tinakot mo kaming lahat. Pero huwag kang mag-alala, okay naman yung anak mo. Isang napakagwapong bata. Pero yung kondisyon mo ngayon, malala pa. Kahapon lang, kinailangan namin mag-perform ng emergency blood transfusion. Sa totoo nga niyan, hindi ko rin alam kung paano ka namin naligtas. Pero ngayon yung kondisyon mo naman ngayon, stable na. Kaya ngayong araw din, itatransfer ka na namin sa regular ward. Dadalhin na lang din namin yung anak mo doon kapag feeding hour na, okay? Pagpapaliwanag ng doktor sa kanya. Thank you po, Dok. Marami po talagang salamat. Pero pwede po bang humingi ng kaunting pabor sa inyo? Pwede po bang makuha yung mga gamit ko at lahat ng kailangan ko para sa anak ko? Yung susi po kasi sa bahay ko nasa bag ko eh. Ang kaso nga lang sobrang bilis ng mga pangyayari. Naiwan ko po yata yun sa pinangyariang insidente. Pero lagi ko naman pong dala yung ID at saka debit card ko. Ngumiti ang doktor sa kanya. Bakit ka naman makikisuyo pa sa iba? Yung asawa mo. Buong umaga nang naghihintay sa'yo dun sa labas. Naghihintay na lang ng go signal namin para papasukin siya dito. Siya na rin pala yung bumili ng lahat ng medication mo at lahat ng nilista namin para sa'yo. Kaya naman, okay na talaga ang lahat. Sobra siyang nag-aalala. Tapos kahapon sobra siyang nagpapanik habang nagle-labor ka. Malinaw talaga na mahal ka niya. Nang dahil sa sinabing ito ng doktor, ay napatingin ng malalim si Irene sa kanya at bigla siyang namuti. Excuse me po? Ano pong sinasabi ninyo? Wala na po akong asawa, 3 buwan na. Yung asawa ko, si Robert, nagtatrabaho po siya sa private security agency at namatay po siya habang nasa kaligitnaan ng duty niya. Napabalita pa nga po yun, baka
Baka nabalitaan nyo rin po. High profile case po kasi yun eh. Yung pumatay po sa kanila ng mga magnanakaw. Hindi na po naawa sa mga naging biktima nila. Sa totoo nga po niyan, hindi ko po alam kung paano ko po na-survive yung pangyayari. Lalo na at buntis pa po ako. Marami na po kasi kaming plano eh. Nakahanap na nga rin po kami ng papangalan namin sa baby namin. Tapos ganito pa ang nangyari. By the way, Doc, yung lalaking sinasabi niyong asawa ko, pwede ko po ba siyang makita? Naku-curious na po kasi akong malaman kung ano po ba talagang nangyayari. Kaya naman agad na lumabas ang doktor at pinapasok si Bradley sa loob. Inipon naman ni Bradley ang lahat ng tapang sa kanyang katawan at sinimulang ipaliwanag sa babae ang mga nangyari. Congratulations pala sa pagpapanganak mo sa anak mo. Pasensya ka na kung pinagkamalan nila akong asawa mo. Naaalala mo pa ba ako? Ako yung tumulong sa'yo makalabas nung na-stuck ka sa elevator kahapon. Bigla-bigla ba naman kasing nagdidesisyon yung crew ng ambulansya na asawa mo daw ako. At pinakiusapan nila ako na sumama sa hospital. Well, siguro nga ay mahina lang yung puso ko na sabihin sa kanila yung katotohanan. Naintindihan ko naman. Sobra talagang nakalilito yung sitwasyon nito. Pero sa kabila ng mahabang pagpapaliwanag ni Bradley ay tila ba hindi siya naiintindihan at naririnig ni Irene. Napatingin sa kisame si Irene at bumulong na para bang isa siyang delusional na tao. Bumalik ang paningin niya kay Bradley. Robert, asawa ko. Ikaw ba yan? Bumalik ka na ba sa akin? Pero paano? Kasama ako yung nilibing ka. Totoo bang bumabalik yung mga tao mula sa langit? Matapos itong sabihin ni Irene ay nawalan ulit siya ng malay. Agad na nakaramdam ng pagpapanik at gulat si Bradley kaya tinawag niya kaagad ang mga medical staff. Agad naman dumating ang ilang mga nurse at doktor kay Irene. Maya-maya pa ay na-bad trip at pinagalitan na ng doktor si Bradley. Anong nangyari dito? Bakit naman kasi sinosobrahan mo yung mga sinasabi mo sa asawa mo? Dapat maingat ka sa mga sinasabi mo. Ngayon tuloy nawala na naman siya ng malay. Alam mo namang mahina pa yung katawan niya. Hindi siya pwedeng may stress. Noong mga pagkakataon na yun, alam ni Bradley na hindi na tama ang mga nangyayari. Kaya naman sumagot siya ng matapat sa doktor. Hindi po ako yung asawa niya. Ang pangalan ko po ay Bradley. At tinulungan ko lang po yung babaeng to na makaalis sa elevator. Kung saan po siya na-stuck, ni hindi nga po kami magkakilala eh. Pero habang nagsasalita si Bradley, ay biglang nagkaroon ng malay si Irene at nagsalita na naman. Robert, anong sinasabi mo? Ikaw yung asawa ko. Ikaw yung namatay kong asawa. O Diyos ko. Mahinang wika nito at umiyak ng malakas. Pagkatapos ay pinunasan niya ang mga luha niya gamit ang likurang bahagi ng kanyang kamay bago muling mawala ng malay. Tinanong ni Bradley ang doktor, kaya ganito yung nagiging reaction mo. Tatawag lang ako ng nurse para bigyan ka ng mga sedative tapos pwede ka nang magpahinga ulit. Sa ngayon, yun lang muna yung magagawa natin. Pero in the long run, Irene, kailangan mong manghingi ng tulong sa isang psychologist. Kasi mula sa nakikita ko, sobrang seryoso ng kasong to. Habang nagsasalita ang doktor ay bigla namang sumigaw ang babae. Sa tingin mo po ba baliw ako? Ha, Doc? Pakiusap, kunin nyo na lang yung bag ko, kunin nyo na lang yung wallet ko. Nandun yung picture ni Robert, yung asawa ko. Lagi kong dala-dala yun. Pakiusap, dalhin nyo yun sa akin. At sa kanya maiintindihan na nagsasabi ako ng totoo. Time-time namang sinunod ng doktor ang utos ng babae at binigay dito ang kanyang bag. Pero nang ilabas na ni Irene ang picture ng namatay niyang asawa, laking gulat ng lahat sa nakita. Ang lalaki kasi sa larawan ay talaga namang kamuka. At pwede pa nga maituring na kambal ni Bradley. Pero sa picture ay medyo mas mahaba ang buhok nito. Halos mahimatay sa gulat ang doktor sa kanyang nakita. At maging siya ay napasabi na, sa tingin ko kailangan ko ring uminom ng sedative mo. So ano ba talaga nangyayari dito? Ikaw sir, na sinasabi mong ikaw si Bradley, di ba? Bakit mo sinasabing ikaw si Bradley kamukhang kamukha mo yung namatay na asawa ni Ma'am Irene? Pero sa gitna ng kanilang pag-uusap, ay biglang pumasok ang nurse sa kwarto at sinabing, Sir Edgar, oras na po para po sa meeting ninyo. Malilate na po kayo. Habang ang nalilito namang doktor ay inayos ang kanyang salamin. Okay, kailangan ko nang umalis. Pero kailangan yung pag-usapan kung sino ba yung totoong Robert na asawa ni Irene dito at sino yung hindi. At ikaw naman Irene, 1 oras na lang mula ngayon, feeding time na ng anak mo.
Babalik ako after lunch. Bili ng doktor sa babae. Pagkatapos umalis ng doktor, sinimulang ipaliwanag ni Bradley ang kanyang sarili. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung paano to nangyari, Irene. Ni minsan hindi pa tayo nagkikita buong buhay ko. Sigurado ako dun. Ang akala ko talaga nababaliw ka na kanina. Pero napagtanto ko ngayon na kumukhang-kumukha ko nga yung asawa mo at sadyang nalilito ka lang. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala. Agad namang sumagot sa kanya si Irene. Bradley, kailangan mong maintindihan. Imposible na yung taong hindi magkakilala ay maging magkamukha ng katulad sa inyo ng asawa ko. Pag tinitignan kita, tumataas pa rin yung mga balahibo ko. Yung boses mo, yung ekspresyon ng mukha mo, yung ngiti mo. Lahat parang kay Robert. Siguro identical twins kayo. Hindi mo lang alam kasi wala talagang eksplanasyon sa mga nangyayari. Agad namang iniling ni Bradley ang kanyang ulo at sinabing, hindi, sigurado ko na hindi kami magkapatid. Lumaki ako sa syudad. Mag-isa lang akong anak. Ang pangalan ng nanay ko ay si Diane at ang tatay ko naman ay si Jimmy. At as far as I know, wala kaming ibang mga kamag-anak na nakatira sa malayong lugar. Siguradong isa lang itong malaking pagkakamali, Irene. Kailangan ko nang bumalik sa bahay bago na naman akong pagalitan at dakdakan ng asawa ko. Pero once again, binabati kita sa pagpapanganak mo sa anak mo. At sobrang sincere akong nakikisimpatya sa pagkawala ng asawa mo. Meron pa ba akong pwedeng magawa para sa'yo? Huling tanong ni Bradley. At pagkatapos ay binigay sa kanya ni Irene ang susi nito sa kanilang bahay at sinabing, sige, isang request na lang. Pakiuwi yung bag ko, nandun sa koridor. Sasabihin ko sa iyo yung address ng bahay namin ngayon. Lahat kasi ng mga gamit na kailangan ko at mga gamit ng anak ko naroon. Maraming salamat, Bradley, ha, sa pagliligtas mo sa buhay naming pareho ng anak ko. Malaking utang na loob namin to sa iyo. At sa muling pagkakataon nga ay pumayag si Bradley na tulungan ng babae. At dumiretso na nga ito sa bahay ni Irene para kunin ang kanyang mga kailangan. Agad niyang kinuha ang bag sa koridor ng ospital at dinala ito sa bahay para paglagyan ng mga gamit ni Irene at ng bata. Pero dahil sa kuryosidad, habang nasa loob ng bahay si Bradley, ay hindi niya mapigilan na maglakad papasok doon. At laking gulat niya nang makita ang larawan ng yumaong asawa ni Irene na naka-frame na nakapatong sa lamesa at nasa tabi ng kama. Sobrang magkamukha talaga sila. Bawat parte ng kanilang mukha ay talaga namang wala kang mapapansing pagkakaiba. Tama kaya si Irene? Paano kung yung namatay niyang asawa? Kambal ko pala talaga. Kailangan kong makausap yung mga magulang ko. Kailangan namin magkaroon ng seryosong usapan ngayon din. Sigurado akong may maliwanag na eksplanasyon sa mga nangyayari dito. Matapos nga makuha ni Bradley ang mga kailangan niyang gamit, ay bumalik na siya sa ospital upang ibigay ito kay Irene. Pagkatapos ay nanghiram siya ng larawan ng dating asawa ni Irene mula sa wallet nito para maging kanyang patunay at magkaroon na rin siya ng direktang kasagutan. Habang nagmamaneho siya papunta sa bahay ng kanyang mga magulang, pilit na inaalala ng lalaking si Bradley ang kanyang nakaraan mula sa kanyang pagkabata. Pero wala talaga siyang maalala ni kahit kaunting ebidensya na nagpapakitang isa siyang ampon o di naman kaya ay hindi tunay na anak ng kanyang mga magulang. Maayos at puno kasi ng pagmamahal ang pagpapalaking ginawa sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay napakabuting nanay, habang ang kanyang tatay naman ay mapagmahal sa kanya. O sa madaling salita ay lumaki siya ng puno ng pagmamahal. Paano nangyari yon? Kung sakaling ang kambal niya si Robert, paano ni minsan ay hindi man lang sila nagkakilala o nagkita buong buhay nila? Kahit pa mang sabihin na lumaki sila sa magkaibang pamilya, imposibleng kahit kaunting clue ay wala silang makita na meron silang nawawalang kambal. Nang makarating na nga si Bradley sa bahay ng kanyang mga magulang, ay masaya siyang binati at sinalubong ng kanyang nanay sabay yakap dito. Samantala lumabas rin ang kanyang tatay upang kamayan ng kanyang anak at batiin ito. Sabay-sabay naman silang naupo ng magkakasama habang umiinom ng tsaa at kumakain ng cake na dinala ni Bradley para sa kanila. O Diyos ko, napakabuti mo talagang bata. Lagi mo kaming binibisita ng tatay mo. Masayang wika ng nanay ni Bradley at tulad ng nakasanayan, napakarami nitong tanong sa kanyang anak. So, kumusta ka, anak? Kumusta kayo ni Isabela? Lagi pa rin ba kayo nag-aaway o okay naman na yung relasyon nyo? Grabe, sobra akong nag-aalala sa'yo, anak.
Kumusta yung trabaho mo? Napapagod ka na ba? Okay lang ba yung lahat doon? Para kasing lagi ka na lang walang oras para sa sarili mo eh. Pero ano ba yun, Nak? Parang may nangyaring masama ha. Nahihirapan naman si Bradley kung paano niya sisimulan ang kanilang usapan. Kaya naman sinabi niya na lamang na okay lamang ang kanyang trabaho, walang problema doon. At wala pa rin namang nagbabago sa relasyon nila ni Isabela. Okay naman kami ni Isabela ma, pero nasanay na lang din kasi ako sa mga away eh. Pero ang importante ma, merong nangyaring kakaiba nito lang nakaraan. Makinig po muna kayo. Detalyadong kwento ni Bradley ang buong pangyayari at pagkatapos ay nilapag niya ang larawan ni Robert sa may lamesa. Maingat na tinanong ni Bradley ang kanyang nanay. Ma, sabihin mo nga sa akin, may chance ba na yung lalaki na hindi ko man lang kilala maging sobrang kamukha ko? Para bang iisang tao lang kami nasa picture na yan eh. Hindi ko maintindihan ma, pero kailangan ko malaman ang buong katotohanan. Tinignan ni Bradley ang kanyang nanay ng buong pag-asa. Agad namang tinitigan ng nanay niya ang larawan at namutla ito sa kanyang nakita at biglang umiyak. Bumulong ito ng mga katagang, Robert, anak ko, namatay ka ba talaga ng ganun kaaga? Paano to nangyari? Pakiusap, patawarin mo ako sa lahat. Dahil sa mga sinabing yan ng nanay niya, malinaw na ang kasagutan. Ang lalaking si Robert ay kapatid niya nga. Samantalang ang tatay niya naman ay makikitang hindi rin komportable sa mga nangyayari. Nanenervyos itong tinatanggal at binabalik ang kanyang salamin. Maya-maya pa, ang nanay ni Bradley na si Diane ay huminga ng malalim at pagkatapos ay paunti-unting inalala ang kanyang nakaraan. Noong mga panahon na yon, 18 years old lang ako. At yung papa mo, si Carl, 25 siya nun. Sobrang mahal namin ang isa't isa. Para bang si Romeo at Juliet ang aming relasyon. Lagi kami nag-aaway pero lagi rin naman namin nasosolusyonan yun. Pero ang pinakamalalang naging pagsubok namin ay ni minsan hindi pumayag yung mga magulang namin sa relasyon namin. Pakiramdam nila hindi kami para sa isa't isa. Pero talaga namang sobrang mapagbiro ang tadhana. Hindi kasi nagtagal ay nabuntis ako. At pagkatapos kinasal kami ng tatay mo. Kinasal ako sa 2 bata. Kambal kayo. Ikaw, Bradley at yung kapatid mo, si Robert. Pero matapos kong manganak, naranasan namin yung pinakamalaking pagsubok sa buhay ng mag-asawa namin. Sobra akong napagod. Ang bata ko pa nun. Hindi ko kayang mag-alaga ng 2 sanggol. Tapos yung tatay mo namang si Carl, hindi rin makatulong. Lagi siyang umuuwi ng late na galing sa trabaho. Umiinom pa tuwing Sabado at Linggo. Hanggang sa napagdesisyonan na nga niyang magloko sa akin. Sobrang laki ng argumento at pag-aaway na nangyari sa relasyon namin. At matapos ang 1 taon, napagdesisyon na naming mag-divorce. Dahil imposible na talagang magsama pa kami sa iisang bahay. Nagmakaawa naman si Carl sa akin na hatiin yung pangangalaga sa 2 bata. At yun nga ang nangyari. Kinuha niya yung kapatid mo at bumalik sa kanilang bayan, sa kanyang mga magulang. At ako naman, pinili kita. Noong mga panahon na yun, galit kami sa isa't isa. At nangako kami na hinding-hindi na kami magkikita pang muli. Na para bang tuluyan na naming buburahin ang lahat-lahat tungkol sa aming 2. Gusto rin namin yung mga panahon na yun na hindi malalaman ng mga anak namin yung tungkol sa amin. At ganun nga nangyari. Sa loob ng maraming taon, wala akong alam tungkol sa ano na nga bang nangyari sa kapatid mong si Robert. Pero lagi ko pa rin naman siyang iniisip at naaalala. Ngayon lang ulit, yung sinabi mo sa akin patay na siya. Doon ko napagtanto kung gaano ba kabigat yung mga naging desisyon ko nung bata pa ako. Yung anak kong si Robert, wala na sa mundong to. At wala na tayong magagawa para mabalik yun. Hindi ako pwedeng manghingi ng kapatawaran sa'yo. Pero yun yung buong istorya ko. Anak ko, sobrang layo ng pagkakakilala mo sa nanay mo. Napakarami kong nagawang kasalanan. At yung sikreto kong to, ito yung nagpapahirap sa akin sa loob ng maraming taon. Kinampihan man ako ng batas, pero sa moral na aspeto sobrang mali ako. Sobrang nagulat si Bradley sa mga impormasyong kanyang narinig. Paulit-ulit siyang tumatayo at umuupo habang palakad-lakad sa kanilang kusina. Ma, paano nangyari ito? Hindi pa rin ako makapaniwala. Anong nagawa mo? Bakit
Bakit mo ako hiniwalay sa kapatid ko ng habang buhay? Hindi to tama. Naiintindihan ko na ikaw at yung tatay ko nag-divorce kayo. Pero bakit kailangan kaming masama doon? Bakit mo ako pinigilan na makita ko man lang siya? Kahit maging kaibigan man lang. Napaka-unfair, Mama. So, tama pala yung sinasabi ni Irene. Si Robert. Kumbal ko nga si Robert. At yung anak niya. Pamangkin ko yun. Yung anak ni Irene na tinulungan kong babae, Ma. Apo niyo yun. Paano mo nagawa yun, Ma? Yung kawawang babae na yun, ang akala niya nababalo na siya. Iniisip niya na nag-iisa na lang siya sa mundong to na wala nang tutulong sa kanya. Sa tingin mo ba tama yun, Ma? Sagutin mo ako. Paano mo nagawang mamuhay sa mundong to ng payapa? Pinalaki mo ko habang tinatago mo yun sa akin? Paano mo natiis na palakihin akong mag-isa lang habang hindi mo iniisip yung kapatid ko? Pasensya na, Ma, pero hindi ko to maintindihan. Kailangan ko nang umalis, kailangan ko makausap si Irene. Patuloy naman ang pagbuhos ng luha ng kanyang nanay at kumapit siya sa manggas ng kanyang anak at nagmakaawa. Anak, patiwarin mo ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo naman sanang i-distansya yung sarili mo sa amin mula ngayon, pakiusap. Minahal ka namin ng sobra pa sa sarili namin. Pero tinanggal lamang ni Bradley ang pagkakakapit ng kanyang nanay. O sige, tatawag ako. Pagkatapos ay lumabas na siya at naglakad papunta sa kalsada. Sa kanyang paglalakad ay nakaramdam siya na tila ba'y may bumabara sa kanyang lalamunan at hindi siya makahinga. Gusto niyang umungol at magpagulong-gulong sa kalsada at umiyak na parang isang maliit na bata. Napakaraming mga bagay ang pumapasok sa kanyang isipan. Litong-lito pa rin siya sa mga nangyayari. Paano to nagawa ng sarili kong nanay sa akin? Paano nila nagawa ng tatay ko na tratuhin kami ng ganito? Bakit nila pinaghiwalay yung mga anak nila na para bang mga property nila kami at hindi tunay na tao? Tinuring nila kami na parang isang bagay na pwede lang nilang hatiin. Habang nanginginig pa ang mga kamay ni Bradley, tinawagan niya ang numero ni Irene. Pero agad niya din naman itong pinatay. Hindi na naman kasi pwedeng ma-stress si Irene sa mga pagkakataong iyon. Lalo na't kapapanganak pa lamang nito. Kailangan din munang maging kalmado ni Bradley at makabalik sa kanyang dating sarili bago niya ipaliwanag ang lahat sa babae. At sa ngayon ay sigurado na si Bradley na hinding-hindi niya naiiwan pa ang babaeng si Irene. Nangako siya sa kanyang sarili na tutulungan niya si Irene sa bawat paraan na makakaya niya. Alam niya kasi na wala nang ibang maaasahan pa si Irene at para na rin sa yumao niyang kapatid, nakaramdam ng obligasyon si Bradley na alagaan ang naiwan nitong asawa at anak. Nang biglang nag-ring ang kanyang telepono, tumatawag ang asawa niyang si Isabela. Hindi pa man niya sinasagot ang tawag ay iritable na si Bradley. Ito na naman to. Magtatantrums na naman to sa akin. At tama nga ang hinala niya. Pagkasagot pa lamang ni Bradley ng tawag ay bumungad na sa kanya ang sumisigaw niyang asawa na para bang nasisiraan na ito ng bait. Bradley, Diyos ko naman, nasan ka na naman ba? Wala ka na naman ng buong araw. Pero nung mapagkakataong iyon ay walang balak na makipagtalo si Bradley. Sadyang wala na talagang natitirang enerhiya pa sa kanya. Kaya naman tahimik siyang sumagot kay Isabela. Mahal, uuwi rin ako. Papaliwanag ko sa iyo ang lahat pag uwi ko. Alam niya na mahirap idaan sa maayos na usapan ang asawa niya dahil sadyang ganoon ang ugali nito. Pero umaasa siya na sa pagkakataong ngayon ay maiintindihan siya ni Isabela at susuportahan siya nito. Maraming tumakbo sa utak ni Bradley. Maasa din siya na sana ay mahalin ng asawa niya ang anak ni Irene at baka nga ay ituring niya pa itong totoong anak niya. Lalo na ngayon alam na ni Bradley na hindi lang kung sinong tao ang tinulungan niyang babae, kapamilya niya ito. Pero kabaliktaran sa kanyang ine-expect, isang nakabibinging sigaw at argumento ang sumabog mula sa kanilang bahay. Sa sobrang lakas ng sigaw ni Isabela mula sa kabilang linya ay tila ba ay nagbara na ang tenga ni Bradley. Nasisiraan ka na ba? Ano na naman sinasabi mong kapatid? Anong pamangkin? Nabobobo ka na lang talaga kung ano-anong pinaniniwalaan mong mga kwento. Aminin mo na lang sa akin, Bradley, na yung batang yan, anak mo yan sa kabit mo. Alam ko na yun Alam ko na yun matagal na.
At ngayon, binubuhos mo lahat ng oras mo sa babae mo, di ba? Kaya pala nitong mga nakaraang araw, buong araw kang laging wala. Pambibintang ni Isabela sa asawa. Halata na sinusubukang sagarin ni Isabela ang pasensya ni Bradley. Pero wala sa mood si Bradley para itolerate ito. Halos mapatigil na lamang sa gulat ang lalaking si Bradley na sa halip suportahan siya ni Isabela ay kung ano-ano pang pinagsasabi nito sa kanya. Binaba na lamang ni Bradley ang telepono at umuwi diretso sa kanilang bahay. Ano man sinasabi mo kanina ah? May kapatid kang nawawala at may pamangkin ka ngayon? Niloloko mo ba ako? Bungad na wika sa kanya ng babaeng si Isabela na sinusubukan siyang saktan pero pagod na si Bradley. Kahit anong sabihin niya hindi siya pinaniniwalaan ng asawa niya. Maging sa personal ay ganoon pa rin ang reaksyon nito. Sige, saktan mo ako. Pagod naman na ako sa lahat ng ginagawa mo sa akin eh. Ang buong akala ko, susuportahan at maiintindihan mo ako pero ikaw, wala. Di mo ginawa yun. Huwag kang mabaliw. Wala akong kabit at hindi ko aabandonayin si Irene. Papalakihin ko yung pamangkin ko. Tapos na ang usapang to. Pagkatapos ay binagsak niya ang pinto at dumiretso sa kanyang kwarto. Nasa isip ni Bradley kung hanggang kailan niya ba matatagalan ang ganitong uri ng relasyon. Iniisip niya kung pamilya pa ba ito. Sa paningin kasi ni Bradley ay para ng isang halimaw si Isabela at hindi asawa. Grabe no? Paano ko nagustuhan yung ugali ng babaeng yun? Wika niya sa sarili. Sa kabilang dako naman, nanatiling galit si Isabela hanggang sa umabot na nga ang gabi. Sa utak naman ng babaeng si Isabela ay inaakusahan niya si Bradley na manloloko at isang traidor. Ni minsan na hindi niya man lang kinonsidera na baka nga hindi nagsisinungaling ang asawa niya at nagwagi ang mga iniisip niya sa kanyang utak. Well, sige kung ganun. Hindi ako pumasok sa buhay may asawa at nagpakasal para may kahati ako kay Bradley. Sige, tignan na lang natin kung anong mangyayari sa ating dalawa. Siya pa may ganang magalit sa akin. Imbis na umamin na lang siya. Tapos manghingi ng tawad para sa kalokohan niya. Ngayon, pinapamukha niyang ako pa yung mali. Dagdag pa ni Isabela sa kanyang isip. Kontento talaga si Isabela na nagloloko si Bradley sa kanya. Sa kabila ng mga kontrobersyang nangyayari sa kanilang bahay, pinilit pa rin naman ni Bradley ang makapunta sa ospital para samahan si Irene na ma-discharge isang araw. May dala-dala siyang mga bulaklak at mga balon. Alam niya sa sarili niya na hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung hindi niya masasaksihan at masasamahan si Irene sa araw ng paglabas nito sa ospital. Sa paglabas ni Irene ay makikita ang saya sa kanyang muka habang dala-dala ang munting sanggol malapit sa kanyang puso. Pero hindi niya rin naman maitago ang kanyang pagkagulat sa atensyon na binibigay ni Bradley na hindi niya alam ay kapatid ng kanyang asawa. Sa paglabas ni Irene ay iniisip niya pa rin kung bakit ganoon ang kinikilos ni Bradley sa kanya. Pero nabaling ang atensyon niya nang makita ang iba pang mga buntis na babae na sinasamahan at tinutulungan ng kanilang mga asawa. Sa loob-loob ni Irene ay ayaw niyang lumabas ng mag-isa sa ospital. Pero biglang sa isang sulok ay nakita niyang naghihintay si Bradley. Sobrang daming emosyon ang namuo sa loob-loob ng babaeng si Irene. Bukod kasi na eksaktong-eksakto ang mukha nito sa namatay niyang asawa, halos nakikita rin ni Irene ang mga ngiti at tingin ni Robert sa lalaking si Bradley. Kaya naman para sa kanya, gusto niyang tumakbo papunta kay Bradley. Hagkan nito ng puno ng pagmamahal, katulad ng ginagawa at nararamdaman niya dati sa yumaon niyang asawa na si Robert. Pero lagi niyang pinapaalala sa sarili niya na hindi ito ang kanyang asawa. Mali ito. Si Bradley ay hindi si Robert at kasal ito. Pero talaga namang hindi nagtutugma ang sinasabi ng utak ni Irene at sa tinitibok ng kanyang puso. Miss na miss niya na ang kanyang dating asawa at mahirap sa kanyang pigilan ang kanyang sarili. Maya-maya pa ay lumapit na si Bradley sa kanya at tinulungan ng babaeng si Irene. At simula noong araw na iyon ay naging malapit sila sa isa't isa. Paminsan nga, si Bradley mismo ang kumukuha sa anak ni Irene na pinangalan ng Paul para mamasyal papunta sa parke. At hindi rin lumiliban si Bradley sa mga doctor's appointment ng babaeng si Irene. Lahat ng kailangan ni Irene ay ginagawa at sinusunod ni Robert. Mula sa pagbili ng mga grocery hanggang sa pagtulong sa pag-aalaga sa batang si Paul. Para kasi kay Bradley, tungkulin niyang alagaan ang mag-ina at nakakaramdam siya ng sobrang saya sa tuwing nakakasama niya ang dalawa.
Hindi katulad ng nararamdaman niya sa tuwing kinokompronta siya ng maingay niyang asawa na si Isabella. Si Irene kasi ay tahimik lang, mapagmahal at magaling sa bahay. Sa katunayan niyan, ang bahay ni Irene ay laging malinis at talaga namang komportable puntahan. Gustong gusto rin ni Bradley kung ano ang amoy ng bahay ni Irene, maging ang atmosphere sa lugar na iyon. Hanggang isang araw nga ay naglakas loob na si Bradley. Nakausapin ang babaeng si Irene. Irene, pwede mo bang sabihin sa akin ang lahat tungkol sa pagkamatay ni Robert? Para kasing may nararamdaman lang akong kakaiba sa sarili ko. Gusto kong malaman kung sinong pumatay sa kapatid ko. Noong mga pagkakataong ito, ay napaliwanag naman na ni Bradley kay Irene kung paanong nagkahiwalay sila ni Robert. At tama nga ang hinala nito, na kapatid niya si Robert. Gulat pa rin si Irene sa mga nangyayari, pero patuloy lamang sa pagtatanong si Bradley. Kailangan malaman natin kung sinong pumatay sa kapatid ko. Kailangan nilang makulong sa ginawa nila. At hindi pwedeng makakalaya lang sila matapos ang ginawa nilang krimen. Saad ni Bradley. At doon din ay sinimulan ng alalahanin ni Irene ang masasakit na mga nangyari. Kahit na sobrang hirap noon para sa kanya. Nagtatrabaho si Robert dati sa isang private security firm. At sobra talagang gustong-gusto siya ng mga superiors niya. At noong araw ng pagkamatay niya, na-assign siya ng company sa isang kilalang tao na magdadala ng isang mamahalin na antik na barya. Kailangan niyang bantayan yung buong proseso. Sanay naman na talaga siya sa ganong trabaho eh. Kabisado niya ng sistema. Kailangan niya lang bantayan yung taong yun hanggang sa ma-deliver na nila yung mamahaling gamit na daladala nila. Pero habang papunta sila sa kanilang destinasyon, papasok na sana ng sasakyan ng asawa ko nang biglang atakihin sila ng mga gangsters at bigla silang barilin. Nagkataon pa na nangyari yun sa hindi mataong lugar kaya naman walang naging witness. Yung asawa kong si Robert at yung dalawa pang security guards. Namatay sila on the spot. Nagtamo sila ng napakaraming gunshot sa katawan. Siguradong walang makakaligtas sa mga natamo nilang sugat at hindi na nga sila muling gumising pa. At ang huling pagkakaalam ko lang, tuluyang nanakaw ng mga pumatay sa asawa ko yung baryang pinoprotektahan niya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga maipaliwanag kung paano ko tatanggapin yung pagkamatay ni Robert. Gabi-gabi akong umiiyak sa pagtulog ko. Pagpapaliwanag ng babae. Napakunot naman ang noo ni Bradley at biglang nagsalita. Okay, makinig ka. Pwede mo bang ibigay sa akin yung address ng security agency? Kailangan ko makausap yung may-ari nun. Baka may malaman tayo tungkol sa nangyari sa asawa mo. Kasi parang ang daming butas na nangyari. Ang dami kong tanong. Una, paano malalaman ng mga gangsters na yun na may nangyayaring deal? At paano sila nakapagplano na ambushin sila? At take note, nagawa nila yun sa hindi mataong lugar. Sa tingin ko, may nagplano nito. Naalarma si Irene sa sinabi ni Bradley. Bradley, kung ano man yung iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Huwag na natin tong gawin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag may nangyari din sa'yo. Ikaw na yung pinakamalapit na tao sa buhay ko. Inalagaan mo kami ng anak ko. Hindi ko nakakayanin kapag nawala ka pa. Agad namang lumapit si Bradley sa babae at nagpaliwanag dito. Huwag kang mag-alala. Sige na. Hindi mo ba nakikita na unfair yun para kay Robert na wala na dito kasama yung anak mo? Hindi niya makikitang lumaki si Paul habang buhay na siyang wala, samantalang yung mga pumatay sa kanya, malaya lang na nagagawa yung gusto nila sa labas. Kailangan merong gumawa ng paraan para malaman natin yung katotohanan. Pagpapaliwanag niya sa umiiyak na si Irene. Kinabukasan, napagdesisyonan ni Bradley na bisitahin ang may-ari ng security agency na dating pinagtatrabahuan ng kanyang kapatid. Sa katunayan niyan, ay mayroon na siyang nabuong plano sa kanyang isip at umaasa siya na gagana iyon. At nang makapunta na nga siya sa opisina ng may-ari, ay agad niyang sinimula na ang kanilang pag-uusap. Well, kumusta ka, Ken? Ikaw si Ken, di ba? Kumusta naman yung konsensya mo? Nahihirapan ka na ba? Lagi ka na bang binabangungot gabi-gabi ng taong pinatay mo? Nang makita nito si Bradley, napatalon sa gulat si Ken at nagsimulang umatras papunta sa kanyang bintana. Nautal-utal itong nagsalita. Robert, hindi to totoo. Di ba patay ka na?
nandun ako sa libing mo. Huwag mong sabihing totoong nabubuhay yung patay o nababaliw lang ba ako? Sinimulan ni Ken na kuskusin ang kanyang mata at ilang beses ni iniling ang kanyang ulo sa pag-asang hallucination lamang ang lahat. Labis naman na natawa si Bradley sa kinilos ni Ken. Oo, matakot ka. Kasi araw-araw akong magpapakita sa'yo hanggang sabihin mo yung katotohanan. Alam ko na may kinalaman ka sa pagkamatay ko. Kaya kung ako sa'yo, isiwalat mo na ang buong katotohanan. Puro malalamig naman na pawis ang lumabas sa katawan at mukha ni Ken. At halos masuka-suka na rin siya. Nabalot ng takot ang kanyang buong katawan. Hindi niya na matiis pa ang takot na kanyang nadarama kaya naman nagsimula na siyang magsalita. Umalis ka na, pakiusap, maglaho ka. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Umalis ka lang. Pinatay ka na ng mga tauhan ko. Pinadalan pa nila ako ng mga larawan mo bilang pruweba. Napakalaki ng pera na nakasalalay doon. Alam mo ba kung magkano yung mga antigong barya na yun? Napakalaki ng halaga nun. Pero napakalaki rin ng pagkakamaling ginawa ko. Matapos yung nangyari, yung dineliver na ng mga tauhan ko sa akin yung kahon ng mga barya. At pagkabukas ko, wala yung laman. Puro buhangin lang na nasa loob ng plastic bags. At doon ko lang napagtanto na may nauna na palang nakaalam tungkol sa deal na gagawin. Sa makatuwid na isahan niya ako. Kaya naman, wala akong nakuha doon. Ano, masaya ka na ba? Ngayon, umalis ka na. Sinabi ko na sa'yo ang totoo. Ano pa bang gusto mo, Robert? Nang matapos si Ken sa pagsasalita, ay pinatay ni Bradley ang recorder na nakatago sa kanyang bulsa at nagsalita. Tandaan mo na isa kang mamamatay tao at aamin ka sa lahat. Matapos nito ay agad na tumakbo si Ken palabas ng kanilang opisina at agad na tumawag ng mga pulis at hinintay niya ang mga ito sa may parking lot. Samantala, nanginginig naman si Bradley kung ano-ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Pero bigla siyang natuwa. Grabe, hindi ako makapaniwalang nagawa ko yun. Yung tangang yun naniwala na isa akong mangyayari at nalilito. Kalaunan ay umamin na rin ang agency owner tungkol sa lahat ng kanyang ginawa at kung paano niyang pinlanong patayin ang sarili niyang mga empleyado kasama na si Robert upang makuha ang mamahaling barya na ninais niya. Sa huli nga ay naresolba na ang kaso. Nagawa man nilang mahuli ang isa sa mga kontrabida sa istoryang ito at makasuhan sa krimeng ginawa niya. Pero kahit ang mga magagaling na investigator ay hindi pa rin marisolba ang pinakamisteryo sa kasong ito. Sino nga ba talaga ang nagnako ng mamahaling mga barya na iyon? At saan sila nagpunta? Dahil kung sakaling ninakaw nga nila ito, malalaman kagad ng mga pulis kung saan nila ito dadalhin. Dahil high profile case ang kasong ito. Pero tila ba ay nawala na lamang sila sa hangin at hindi na nagpakita. Samantala, ang relasyon naman sa pagitan ni Bradley at Isabela ay paunti-unti nang bumabagsak. Hindi na sila halos nag-uusap pa at tuluyan na ngang nasiraan ng bait ang babaeng si Isabela. Araw-araw kasi ay binubungangaan nito ang lalaki at kung ano-ano ang sinasabi. Sa tuwing late umuwi ang lalaking si Bradley ay ginagawa ni Isabela ang lahat. Tinitignan niya ang buong katawan nito at naghahanap ng senyales na meron itong kabit. Hindi nakakaligtas ang kanyang mga bag at maging ang cellphone. Sobrang nababaliw na si Isabela sa ideyang nagloloko ang asawa niya sa kanya. Pero lagi namang pinapaliwanag ni Bradley na tinutulungan niya lamang si Irene para sa kapakanan ng kanyang pamangkin. Pero hindi talaga naniniwala ang babae. Alam naman ni Bradley sa sarili niya na totoo ang mga sinasabi niya sa asawa. Pero sa loob-loob niya ay may kakaibang nangyayari. Sobrang naging maganda kasi ang pagsasama nila ni Irene. At sa tuwing kinukumpara niya ito sa kanyang asawa, ay talaga namang nagsisisi siya kung bakit katulad ni Isabela ang babaeng pinakasalan niya. Para ba kasing desperado na si Bradley na magkaroon sila ng relasyon ni Irene. Mas lumalalim na ang nararamdaman niya dito at mas lalo na siyang nahulog sa dating asawa ng kanyang yumaong kapatid. Bukod pa doon ay napamahal na talaga siya ng sobra sa batang si Paul. Matagal niya na rin naman kasing pinapakiusapan ang asawa niyang si Isabela na magkaroon sila ng anak. Pero lagi itong tumatanggi at gumagawa ng napakaraming pagpapalusot. At isa nga sa mga rason na laging sinasabi ni Isabela kay Bradley ay ang tungkol sa kanyang karir. At hindi pa ito ang tamang oras. Pero dahil nga sa nasisira nilang relasyon,
Minsan ay sinabi ni Isabela na gusto niya nang magkaanak sila ni Bradley. Pero wala na ito sa plano ng lalaki. Hindi niya na ito kailangan, lalo na at naramdaman niya ang isang totoong pamilya sa piling ni Irene. Unti-unti nang nakikita ni Robert ang kanyang sarili at napagtatantong hindi niya na mahal si Isabela. Matagal nang nawala ang nararamdaman niya sa babae. Simula pa noong bago sila magkakilala ni Irene, ang natitira na lamang sa puso ni Bradley ay pait, takot at galit para kay Isabela. Samantala, nagkakatugma naman ang nararamdaman ni Irene at Bradley. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman dahil lagi niyang gustong makita si Bradley at hindi siya makapaghintay sa tuwing binibisita sila ng lalaki. Sobrang komportable ng nararamdaman niya at napakasaya niya kapag kasama niya si Bradley. Ngunit nalilito naman siya dahil baka itsura lamang ng yumao niyang asawa na si Robert ang naaalala niya kay Bradley at hindi mismo si Bradley ang kanyang totoong mahal. Paano siya makakasigurado? Talaga namang litong-lito ang babaeng si Irene. Sa isang banda kasi, para bang magnet si Bradley na sa tuwing nararamdaman niya ay hindi niya kayang makawala sa presensya nito. Pero wala naman siyang magagawa tungkol sa bagay na iyon. Pero sa kabilang dako, alam pa rin naman ni Irene na kasal ang lalaking si Bradley at ni minsan sa panaginip niya ay hindi niya gustong manghamak ng ibang relasyon. Kaya naman iniisip niya na lamang na tinutulungan sila ni Bradley dahil sa awang nararamdaman nito. At kung sakali mang mahulog siya sa temptasyong nararamdaman niya kay Bradley, iniisip ng babae na niloloko niya ang pinakamamahal niyang si Robert. Kaya naman, nanatiling magkaibigan si Irene at Bradley. Pero alam naman nila sa isa't isa na merong kakaibang koneksyon ang namamagitan sa kanila. Sa kabilang dako naman, seryoso naman si Isabela sa kanyang nararamdaman at alam niya na hindi niya gusto ang babaeng si Irene. Sino ba naman kasi ang babaeng matutuwa na bigla-bigla na lamang may lalabas sa buhay nila na isang babae at pagkatapos ay tila ba ninanakaw na ang asawa niya. At ang mas malala pa doon ay mayroon pa itong anak. Nakikita ni Isabela si Irene bilang kanyang katunggali kaya naman nakabuo siya ng hindi kapani-paniwalang plano habang hinihintay ang kanyang pag-iiganti. Nasanay na kasi ang babaeng si Isabela sa pagmamahal at pagiging masunurin sa kanya ni Bradley. Lahat kasi ng pinapagawa ng babae sa kanya ay sinusunod nito at wala itong tinatanggihan. Bukod pa dun, wala rin silang problema sa pera. Lahat kayang ibigay ni Bradley para sa kanya. At pagdating naman sa pagmamahal, matagal nang hindi naniniwala si Isabel sa mga romantikong istorya. Pakiramdam niya ay sa mga pelikula lamang ito nangyayari. Pero ngayon, nawala ang lahat ng mga atensyon na binibigay sa kanya ng kanyang asawa. At tila ba'y nahulog na ito sa isang babaeng byuda. Na umabot na nga sa puntong binibigay na ni Bradley ang ilang parte ng sahod niya kay Irene. Sa paulit-ulit kasing pagsigaw ni Isabela sa asawa niyang si Bradley, natigilan na nito ang pakikipagkomunika kay Irene ay lalo lamang dumidistansya sa kanya papalayo si Bradley at talaga namang nagiging baliktad ang epekto ng mga sinasabi niya. Hanggang sa napagtanto ni Isabela na kung wala ang batang si Paul ay siguradong hindi bibisitahin ni Bradley si Irene. Kaya naman, tuluyan niya nang ginawa ang desperado niyang hakbang. Noong araw na iyon, as usual, dinala ni Irene ang kanyang anak sa may parke. Naglilibot-libot sila dito para mapasyal at maarawan ang batang si Paul. Labis na natutuwa si Irene kapag nakakakita siya ng mga halaman na malapit ng malanta dahil sa tila ba golden brown na mga kulay nito at ang sarap din sa pakiramdam ng katamtamang init na sikat na araw na kanyang nararamdaman. Habang tulog na tulog naman ang batang si Paul sa stroller, chinek ni Irene ang oras sa relo niya. Mag-aalas 6 na pala ng gabi. Malapit nang dumating ang lalaking si Bradley. Sa katunayan niyan ay excited din si Irene, lalo na't ang anak niyang si Paul ay paunti-unti nang nakakalakad. Kinuha ni Irene ang isang maliit na salamin mula sa kanyang bag at tinitigan ang kanyang sarili. Excited na siyang makita si Bradley. Inayos niya ang kanyang buhok at nginitian ang kanyang sarili mula sa salamin. Laging gumiginhawa ang kalooban niya sa tuwing naiisip niya na muli niyang makikita ang minamahal niyang si Robert. Pero nang biglang mula sa kawalan, may isang hindi niya kilalang tao na nakasuot ng tracksuit at nakahood ang biglang lumabas
sa isang madilim na kalye. At maya-maya pa ay tumakbo na ito papalapit sa kanya. At biglang may inispray sa mukha ni Irene. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Agad na nawalan ng malay si Irene. At maya-maya pa ay nagising din naman agad siya. Nagising siya sa iyak ng kanyang anak na paunti-unting nawawala at lumalayo. Naririnig niya na umiiyak ang anak niya. Pero wala siyang magawa. Pandinig lamang ang gumagana sa kanya. At sobra na siyang natatakot nang hindi niya na halos marinig ang pag-iyak ng anak niyang si Paul. Nang tuluyan nang bumalik ang lakas niya, ay agad niyang kinuha ang stroller ng anak niya. Pero matatagpuan niya itong walang laman. Dahil sa pagpapanik, sumigaw si Irene at nagmakaawa sa mga tao. "Tulong! Tulungan niyo ako! Kinidnap nila yung anak ko!" Agad namang tumulong ang mga nakatambay na tao sa kanya at sinundan ang pinuntahan ng kidnap kay Paul. Ngunit wala na ito. Hirap pa rin makagalaw si Irene at patuloy siya sa pag-iyak hanggang sa nakiusap na siya sa mga tao na kunin ang cellphone mula sa bulsa niya at tawagan ang numero ni Bradley. Kasama na ang mga pulis at ambulansya. Agad namang dumating si Bradley sa pinangyarihan ng insidente at doon niya na nga nakita ang tila ba nababaliw na isang ina sa katauhan ni Irene. Nakayuko ito, kinakamot ang kanyang buhok habang dinuduyan-duyan ang walang laman na stroller na tila ba ay may bata pa rin dito. Patuloy siya sa pag-iyak. "O Paul, anak ko, nasaan ka? Saan ako maghahanap sa iyo? Hindi ko na kayang tiisin to. Mamamatay ako nang wala ka." Pagsusumamo ng babaeng si Irene. "Diyos ko, bakit ba ito nangyayari sa akin?" Habang ang natatakot naman na si Bradley ay nilapitan ang babae at niyakap ang buong katawan nito na parang isang bata. Sinusubukan niya na pakalmahin ng babae. "Irene, kumalma ka. Kailangan mong magpakatatag. Nagmamakaawa ako sa iyo. Yung buhay ng anak mo ay nakadepende kung ano yung maaalala mo sa nangyari, kaya sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa amin ngayon. Huminga ka ng malalim at sagutin mo yung mga tanong na itatanong sa iyo. Paano to nangyari? Sino yung nang-kidnap sa anak mo?" Nagawa naman ni Bradley na pakalmahin at patahanin si Irene. At maya-maya pa ay nagawa ng ipaliwanag ni Irene ang mga detalye kay Bradley at sa mga police officer na nagtatanong sa kanya. Dahil ayaw magkamali ng mga pulis at ayaw nila na may maiwan silang detalye, ginawa ng mga patrol officer ang lahat ng kanilang makakaya. Tinignan nila ang bawat mga iskinita, kalsada at maging mga train stations. Pero bigo sila. Hindi nila nakita ang batang si Paul. Ayon sa description ng babaeng si Irene, ang kidnapper daw ay mayroong maliit na pangangatawan na parang sa babae at ang edad nito ay nasa 30s na. Nakasuot ito ng isang gray na tracksuit at mayroong shoulder bag. Pero sa kasamang palad na naman, hindi nila kayang gumawa ng isang malinaw na sketch tungkol sa babaeng nakita ni Irene dahil noong mga panahon na ito ay apektado ang paningin niya. Samantala habang nasa police station pa rin, namamagana sa kaiiyak ang mukha ni Irene at tinanong siyang muli ng mga pulis. "Isipin mo mabuti. May alam ka ba na kung sino mang tao na gagawa nito na gustong magiganti sa'yo? Meron ka bang mga kaaway?" Pero walang maisip si Irene. Sobrang sakit na ng ulo niya dahil sa maghapon niyang pag-iyak at para bang isa na siyang sirang radyo na paulit-ulit na sinasabi ang mga impormasyon na kanyang nalalaman. "Hindi ko alam. Wala akong mga kaaway. Pakiusap, ibalik niyo yung anak ko sa akin. Sabihin niyo, okay lang ba siya? Saan ako maghanap kay Paul ngayon?" Samantala, halos sa 100 pagkakataon naman ay ilang beses na inisip ni Bradley ang description na sinabi ni Irene at doon siya may biglang napagtanto. Hindi karaniwan ang napagtanto ng lalaking si Bradley. Ayaw niyang maniwala tungkol sa kanyang iniisip. Maya-maya pa ay biglang denial ni Bradley ang numero ng kanyang asawa. Pero hindi ito sumasagot. Kaya naman nagmadali si Bradley na umuwi sa kanilang bahay. Ngunit walang tao roon. At doon niya naalala na meron ngang gray na tracksuit ang asawa niyang si Isabella. Agad niyang hinanap kung naroroon pa ba ito sa damitan ng babae. Pero hindi niya ito nahanap. Ngayon, wala na siyang pagdududa. Tinawagan niya pa ng paulit-ulit ang kanyang asawa pero hindi siya nagtagumpay. Kaya naman agad niyang kinuha ang address book at
at tinawagan ng mga kaibigan nito. Ngunit, ni isa sa mga kaibigan ni Isabela ay walang nakakaalam kung nasaan ang babae. Sinubukan niya pang kontakin ng ibang mga tao pero walang nakakaalam sa lokasyon ni Isabela. Dito na nagsimulang magpanik si Bradley. Agad niyang hinalukay ang mga gamit ng kanyang asawa. Pero maging siya ay hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya dito. Hanggang sa makakita siya ng isang larawan mula sa isang jacket ni Isabela. Larawan ito ng batang si Paul. Naalala ni Bradley na kinuha niya ang larawang ito ni Paul para ipakita sa kanyang asawa. Umaasa na magugustuhan ni Isabela ang kanyang napaka-cute na pamangkin at baka dumating sa punto na gustuhin rin ito na makita ang bata. Pero kabaliktaran ang nangyari. Sa likuran kasi ng larawan, may mga mura at galit na salitang nakasulat at ang mismong buong picture ay tila ba sinaksak ng isang kitchen knife. Lahat ng mga impormasyon na ito ay napagkone-konekta ni Bradley. Nanginginig at kinakabahan siyang bumalik sa police station. Pinakita ang lahat ng kanyang nalalaman sa mga police officer at sumigaw. Alam ko na! Si Isabela, yung asawa ko! Siya yung kumidnap sa pamangkin ko. Sobra siyang nagsiselo sa relasyong meron kami ni Irene. Hindi siya naniniwala na tinutulungan ko lamang si Irene, ang asawa ng yumao kong kapatid. Iniisip niya nakabit ko ito. Sinubukan kong magrason sa kanya. Ipaliwanag na hindi yun totoo pero hindi talaga siya nakikinig. Pero hindi ko naman alam na aabot siya sa ganitong punto. O Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Paano niya nagawa to? Saan niya tinatago si Paul? At ano naman kayong iniisip niyang gawin sa bata? Naiiyak na wika ni Bradley. Habang si Irene naman ay tila ba nawala na sa katinungan. Napatalon siya nang marinig ito mula kay Bradley at hinawakan ng lalaki mula sa kwelyo ng kanyang jacket at sumigaw. Kasalanan mo ang lahat ng to. Nang dahil sa'yo, kung mamamatay yung anak ko, konsensya mo yun. At pagkatapos ay napaluhod siya. Iyak ng iyak at binubulong ang pangalan ng anak. Bradley, pakiusap, hanapin mo si Paul. Siya lang ang dahilan kung bakit buhay pa ako sa mundong to. Matapos mamatay ng asawa kong si Robert, yung anak ko na lang yung natitira sa akin. Mahal ko siya, higit sa kahit na anong bagay sa mundong to. Nang dahil sa nakita ng mga pulis na pagtatampisaw ng babaeng si Irene, naawa sila dito at napagdesisyonan na wag na munang magtanong ng kahit na anumang bagay tungkol sa anak niya. Para na rin hindi na lumalang nararamdaman itong sakit. At sa halip ay pinalabas na lamang nila ito sa istasyon. Ngunit dahil natatakot sila na baka kung anong gawin ni Irene sa kanyang sarili kapag nag-iisa na lamang siya, ay nakiusap sila sa ilang mga paramedics na bantayan ang bawat kilos ng babae. Tinakbo naman si Irene sa pinakamalapit na hospital sakay ng isang ambulansya. Samantala, nanatili naman si Bradley sa loob ng police station. Kailangan niyang makatulong para mahanap ang nawawala niyang pamangkin. Nagsimula nang mag-isip-isip ang mga investigador. Okay Bradley, mag-isip tayo ng logical dito. Yung asawa mo, di ba sinasabi mo na nalaman na siya ng galit? I-considera natin to. Sa tingin mo ba, kaya niyang gumawa ng krimen? Kaya niya bang saktan yung bata? At yun nga ang pinakatanong sa mga nangyayari ngayon. Napailing naman si Bradley at hindi makapaniwala. Hindi maaari. Oo, laging galit sa akin si Isabela. Pikunin siya. Unstable na babae pero hindi siya mamamatay tao. Sa tuwing umuwi kami sa probinsya, nag-aalaga at kumukup-kup pa nga siya ng mga hayop na walang tirahan. Kaya bakit at paano niya naman magagawa yung kasalanan na yun? Bukod pa dun, sa tingin ko hindi kasama sa plano niya ang mabulok sa bilangguan. Masyado niyang mahal ang sarili niya at na-enjoy niya yung komportableng buhay niya. Nang dahil sa sinabing ito ni Bradley, ay nagkaroon pa ng panibagong katanungan ang mga investigador. Yung sinasabi mong bahay niyo sa probinsya, nasan yung lokasyon nun? Baka doon natin makikita yung asawa mo at yung tinatago nilang bata. Kasi sinubukan na nating tignan ng lahat ng mga train stations. Pero wala tayong nakita na sino man na bumili ng ticket doon nang may kasamang maliit na bata. Marunong bang magmaneho ng sasakyan si Isabela? Tanong ng pulis sa kanya. Meron kaming sasakyan. Pero hindi marunong mag-drive si Isabela. Ni wala nga siyang driver's license.
At yung sinasabi kong bahay namin sa probinsya, 50 kilometro pa yung layo nun mula sa syudad. Sa tingin niyo pupunta siya dun? At bakit niya naman gagawin yun? Bakit naman siya magdadala ng isang sanggol sa isang hindi mataong lugar? Nagugulo ang tanong ni Bradley. Alam mo naman, yung mga babae kapag nasa estado na sila ng ganun at nalaman na ng galit at pagkamuhi, lahat kaya nilang gawin. Na kahit tayo hindi natin masasabi. At sa ngayon, isa lang ang malinaw. Hindi na tayo pwedeng magsayang pa ng kahit na anong oras. Bawat minuto ay mahalaga. Ano, sasama ka ba sa amin? At kalaunan ay wala na ngang nagawa si Bradley. Alam niya na ito ang dapat nilang gawin. Habang papunta nga sila sa sinasabing bahay ni Bradley sa probinsya, ang police officer naman na kasama niya ay paulit-ulit na tinatawagan ang kanyang mga kasamahan at binibigyan ito ng utos. Tingnan niyo yung mga taxi driver. Inspeksyonin niyo yung bawat isa. Posibleng sumakay sa taxi yung kidnapper na kumuha ng bata. Kailangan nating malaman kung ano yung ginawa niyang paraan para makaalis sa syudad. Ipakita niyo rin yung mukha ni Isabela sa bawat mga children's store na makikita niyo. Nung ginawa niya yung krimen, nasa dulo siya ng bayan. Kinuha niya yung bata sa may stroller. Kaya malaki ang posibilidad na kailangan niya ring pakainin yun. Umaasa ako na ganun yung ginawa niya. At wala siyang ginawang masama sa bata. Wika ng police officer sa nakakausap niyang mga otoridad. Isang oras nga mahigit ang makalipas, nakarating na si Bradley at ang mga police officer sa may bahay nila sa probinsya. Binuksan ni Bradley ang pintuan gamit ang kanyang susi at hinalughog nila ang buong lugar. Pero walang Isabela o batang Paul ang nagpakita. Wala rin kahit na anong senyales na merong pumasok na tao doon. Ngayon, sa pangalawang pagkakataon ay dead end na naman ang kanilang pag-iimbestiga. Hindi na nila alam kung ano ang susunod na gagawin. Nang biglang may isang curious na kapitbahay malapit sa bahay nila Bradley ang lumapit sa mga otoridad at tinulungan sila. Sinabi nito na nakakita daw siya ng isang babae na nakatambay sa lugar na iyon kani-kanina lamang. Wala daw siyang nakitang bata, pero laking gulat ng mga otoridad sa sumunod na sinabi ng witness. Sinabi niya kasi na meron daw shoulder bag na nakasabit sa balikat ni Isabela na tila ba'y napakabigat ng laman nito. Ayon pa sa mga tao doon, ay paulit-ulit daw silang tinatanong ng babae kung meron daw bang bakanting bahay sa kanilang lugar. Hanggang sa mabisita ito sa isang matandang babae. O sa madaling salita, tila ba'y kinakabahan at nalilito na rin ang babaeng si Isabela sa susunod na kanyang gagawin. Nang malaman ang kwento ng mga tao sa lugar ay agad na pumunta ang kapulisan sa tinutukoy ng mga tao na bahay ng matanda. At salamat sa Diyos, naroon si Paul kasama ang matandang si Melissa. Pero hindi na nila nakita pa si Isabela na parabang naglaho na lamang itong parang bula. Agad din naman nilang kinausap ang babae. Wala akong kasalanan. Nagpaplano na nga sana akong pumunta sa police station bukas. Kasi merong babae na lumapit sa akin at dinala tong bata. May sinasabi siya tungkol sa hindi niya na daw kayang alagaan itong anak niya. Sinasabi niya na may sakit daw yung bata at natutulog lamang palagi. Ayun lang yung explanation niya sa akin. Pagkatapos ay iniwan niya na sa akin yung bata at tumakbo na kung saan. Kaya sige, kunin niyo na tong bata. Ayoko nang magkaroon pa ng iba pang mga problema. At sa tingin ko mahahanap niyo siya diyan sa kalapit na lawa. Bago kasi siya umalis, patuloy siya sa pagtatanong sa akin tungkol sa lugar na pwede niyang pagtuluyan. At doon sa lawa na yun may abandonadong bahay. Pagpapaliwanag ng matandang si Melissa. Kaya naman hindi na nagsayang pa ng oras sila Bradley at agad na bumalik sa syudad para iuwi ang batang si Paul. At sa kanilang pagmamaneho ay agad na binalita ni Bradley sa nag-aalalang si Irene na nahanap na nila ang bata. Irene, nahanap na namin si Paul. Dadalhin ko na siya ngayon sa hospital. Nang marinig ito ng babae, ay napasigaw siya. Iba't ibang mga emosyon ang naramdaman ni Irene. Anong ginawa niya sa anak ko? Sinaktan niya ba? Nasaan siya? Okay lang ba siya? Patuloy, sunod-sunod na pag-aalalang tanong ni Irene. Pero sinigurado naman ni Bradley na maayos ang lahat. Huwag kang mag-alala, ayos lang si Paul. Natutulog lang siya ngayon. Ayon sa matandang babae na pinagbigyan ni Isabela sa bata, maaring pinainom daw ni Isabela ng sleeping pill yung bata. Pero mas mabuti pa rin kung ipapatingin natin siya sa doktor ngayon din. Kaya ikaw, kumalma ka na.
para makapunta ka na dito. Hihintayin kita. Niwala na rin sa katinoan si Irene at hindi niya na maalala kung paano siya nakapunta sa ospital ng madalian. Tila ba sasabog ang kanyang puso sa pag-aalalang nararamdaman niya at wala siyang magawa kundi manalangin sa Diyos. O Diyos ko, sana po maging maayos ang lahat para sa anak kong si Paul. At salamat nga sa Diyos ay dinidig naman ang kanyang mga panalangin. Lahat naman ay naging maayos sa kondisyon ng batang si Paul. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga pulis, nalaman nila na hinaluan nga ni Isabela ng pampatulog ang pinainom niyang gatas kay Paul para mapatahimik ito. Kinumpirma din ng mga doktor na maayos na ang kalagayan ng bata, kaya naman hindi rin nagtagal ay dinischarge na si Irene kasama ang kanyang anak mula sa hospital. At simula noon ay hindi na iniwan pa ni Irene ang kanyang anak. Bawat segundo ay lagi siyang nakatingin dito. Paulit-ulit niya itong niyayakap at hinahalikan. At pagkatapos ay nagsimula na rin siyang manghingi ng tawad sa lalaking si Bradley. Salamat sa pagtulong mo na mahanap si Paul. At pasensya ka na kung sa'yo ko nalabas yung galit ko dun sa police station. Hindi ako yung sarili ko nun. Sobrang nalalaman na ako ng takot ko. Pero salamat sa Diyos at naging maayos din ang lahat. Pero Bradley, sa totoo lang hindi ko pa rin maintindihan kung bakit gagawin sa akin to ng asawa mo. Nakita na ba nila si Isabela? Napasinghal naman ng malalim si Bradley. Kahit ako, gulat sa nangyari. Hindi ako makapaniwala na magagawa yun ni Isabela. Sa totoo niyan, nakokonsensya ako sa harap mo at sa batang si Paul. Tama ka naman eh. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa akin. Pero isa lang sigurado ako na hindi ko na kayang mabuhay kasama siya. Turan ni Bradley. Well, naniniwala naman ako na makukuha niya kung anong nararapat sa kanya. Ninakaw niya ang anak na hindi naman sa kanya. Kaya mo bang paniwalaan yun? Tahimik na wika ni Irene. Gusto ko siyang makausap. Kailangan kong malaman kung bakit niya ito nagawa. At di nga kalaunan ay tuluyan ng nahuli ang babaeng si Isabela. Agad siyang dinala sa custody at hinarap ang isang kaso tungkol sa child abduction. Pero nung mapagkakataon na ito, ay tila ba nawala na ang lahat ng galit at pagsaselos na nararamdaman ni Isabela. At doon niya lamang napagtanto kung gaano kabigat ang kanyang nagawa. Habang nakakulong ay walang magawa si Isabela kundi ang tumitig sa maduming kama, sira-sira at nilulumot na pader. Lahat ng bagay sa lugar na iyon ay talaga namang pinandidirihan niya, mula sa pagkain sa loob ng presinto hanggang sa kinalalagyan niyang selda. Pero nang mabalik na sa Tuliro si Isabela, hindi rin siya makapaniwala sa kanyang nagawa. Diyos ko, ang nagawa ko? Wika nito sa kanyang isipan. Samantala, sa kabila ng pakikiusap ni Bradley na wag nang puntahan ni Irene ang babaeng si Isabela, ay nagpumilit pa rin ito. Kaya naman noong araw na iyon ay agad na pinuntahan at binisita ni Irene ang babaeng si Isabela. Umaasa siya na makakarinig siya dito ng mga mura at mga galit na salita dahil alam niyang hindi stable ang pag-iisip ng babae sa kulungan. Pero talaga namang malayo ito sa kanyang inaasahan. Nang makarating kasi sila sa presinto, isang tahimik at kalmadong babae ang humarap sa kanila. Napakaganda ng itsura ni Isabela noong mga pagkakataon na iyon. Maayos ang kanyang buhok at tila ba bagong ligo. Talaga namang walang mag-aakala na makakagawa siya ng ganoong krimen. Ang mga mata ni Isabela ay hindi napupuno ng galit o pagkamuhi. Sa halip, puno ito ng takot at pagkahiya sa kanyang nagawa. Huminga ng malalim si Irene bago magsimula ang kanilang pag-uusap. Isabela, pumunta ako dito dahil isa lang gusto kong malaman. Hindi ko kailangan ng pagmamakaawa o paghingi mo ng tawad. Hindi ako naniniwala sa mga salitang yun. Kailangan kong malaman ng katotohanan. Bakit mo ako inatake sa parke at ninakaw yung anak ko? Gusto mo bang saktan siya? Pero bakit? Ano bang nagawa ko sa'yo? Ni hindi nga tayo personal na magkakilala. Sabihin mo sa akin ng totoo o aalis ako. Napatingin si Isabela sa sahig nang sabihin nito ni Irene sa kanya. Halata sa kanyang muka ang pagkahiya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung gusto kong saktan siya, ginawa ko na. Bakit kita inatake? Well, kasi bigla ka na lang pumasok sa buhay namin. Lahat ng bagay nakukuha ko. Meron akong mapagmahal na asawa
at magandang buhay. Pero kinuha mo lahat yun sa akin. Nang dahil dito ay napaatras si Irene. Ayaw niyang makipagtalo kaya naman kinuha niya ang isang larawan ng kanyang yumaong asawa na si Rob. Hawak si Isabela sa kanyang ulo. Irene, please lang huwag mo akong interogahin. Kasi kahit ako hindi ko alam ang mga nangyari. Para bang sinapian ako ng kung anong masamang espiritu. Nawala ako sa tamang pag-iisip dahil sa selos at galit na nararamdaman ko. Gusto kitang saktan, gusto kong maghiganti. At para bang magtatagumpay na ako. Pero hindi ako nakaramdam ng kahit na anong pagtatagumpay. Natakot ako yung natulog ng matagal yung bata. Hindi ko yun inaasahan. Pakiramdam ko na sobran ko yung paglagay ng sleeping pills. Kahit na anong gawin ko, hindi siya magising. Kaya naman binigay ko siya dun sa matandang babae. Umaasa ako na siya yung magpapagaling kay Paul sa bata. Pasensya ka na at nagawa ko sa iyo to. At noong napunta ako dito sa presinto, doon ko lang napagtanto na hindi ko na pala mahal si Bradley. Katulad na lamang ng kung paanong hindi niya na ako mahal. Pero nung ginawa ko, kumapit ako sa kanya at hindi ko siya binitawan. Pero worth it ba yun? Sinira ko yung buhay ko at sinira ko rin yung sayo. Nakakaawa lang na hindi ko na mababalik ang lahat ng yun. Wika ng babae na halata ang pagkamuhi sa kanyang sarili. Pero tinanong siya ng mahinahon ni Irene. Pero paano kung kaya mo pa na naman mapabago ang lahat? Paano kung magagawa mo yun? Tanong nito sa babae. Kung kaya ko yun, aalis ako, pupunta ako sa malayong lugar at magsisimula ako ng panibago kong buhay. Pero imposible na yun, sagot naman ni Isabela at hindi na mapigilan ang kanyang pag-iyak. Naramdaman naman ng babaeng si Irene na sincero ang paghingi ng tawad ni Isabel sa kanya. Kaya naman, pinanood niya lamang itong umiiyak, habang si Irene naman ay nanatili lamang na tahimik na nakaupo sa tapat niya. Halos 1 oras silang nanatili sa loob habang umaalingaw-ngaw ang pag-iyak ng babaeng si Isabela. Sa mga sumunod pang mga oras ay laking gulat ni Bradley nang malaman niya na hindi na nagsampa pa ng kaso si Irene sa babaeng si Isabela. Gulat at galit ito. Anong ginagawa mo? Kailangan harapin ni Isabela ang lahat ng mga consequence sa lahat ng ginawa niya. Pero agad namang sumagot si Irene. Huwag kang mag-alala. Nagdusa na siya. Sapat na yung konsensya niyang magpahirap sa kanya hanggang sa dulo ng buhay niya. Lahat naman siguro tayo may karapatan na maitama yung pagkakamaling ginawa natin at magbagong buhay. Pagkatapos nun, lumipat na nga si Bradley sa bahay ni Irene. At paunti-unti niyang isinaayos ang lahat ng mga bagay. Tuluyan na rin siyang nakipag-divorce sa asawa niyang si Isabela. At hindi na nga rin ito nagpakita sa kanilang buhay katulad ng kanyang pinangako. Samantala, masaya namang pinalaki ni Irene at Bradley nang magkasama ang batang si Paul. Sabay nilang nakita kung paano ang unang mga hakbang ni Paul. At katulad sa paglalakad ni Paul na sumisimbolo ng panibagong simula, ay may panibagong simula rin ang umuusbong sa pagitan ng lalaking si Bradley at babaeng si Irene. Isang sincero at totoong pagmamahalan na pinatatag ng panahon ang tuluyang nabuo sa pagitan nilang dalawa.